Nalalagay ngayon sa peligro ang kalusugang mental ng ating kababayang si Jerwin Ancahas dahil sa mismong post-fight interview ay inamin ng dating kampiyon na sobra itong nangliit sa sarili sa naging huling laban at pagkatalo nito sa mga kamay ni Takuma Inoue. At ayon pa sa nasabing Pinoy na hindi na raw nito maintindihan pa ang sarili dahil sa kabila ng magandang ipinapakita raw nito sa kanyang training at maging sa sparring ay mistulang kabaliktaran naman raw ang nagaganap sa kanyang aktwal na laban na mistulang nagmumukha pa raw itong bobo o yung parang amateurista sa ibabaw ng ring. Skill ko sa taas ng ring, parang nawawala. Nandiyan na ako sa taas ng ring. Laro nito parang nagiging bobo ako sa taas ng ring. Ganoon pa man, mula sa ating pinagkakatiwalaang source ay nagkaroon pala noon ng depresyon etong si Ancahas dahil sa magkasunod na naging pagkatalo nito sa mga kamay ni Martinez. At ayon pa sa ating source na itong ating kababayan ay naging alcoholic pa raw na nagresulta sa tuluyang pagkawala ng kumpiyansa nito sa sarili. Para po sa kalaman ng lahat ay isa sa mga longest reigning champion noon ng Asia. Itong si Ancahas na matagumpay na nadepensahan nito sa loob ng halos 8 taon ang IBF Junior Bantamweight belt nito sa 115 division bago ito tuluyang naagaw noon ng Argentinian challenger na si Fernando Martinez. Ang ganitong uri ng depresyon sa mga atleta ay hindi na bago. Kung maalala, itong si Ricky Hatton noon ay muntika na rin magpatiwakala dahil sa depresyon nang ito ay unang nakatikim ng magkasunod na talo sa mga kamay noon ni Floyd Mayweather at ang ating nag-iisang 8th division champion Manny Pacquiao. Ganun pa man ay atin na lamang ipanalangin na mabigyan sana agad ng sapat na atensyong psychological itong si Ancahas. Ang magapan ng mistulang lumalalang depresyon na pinagdaraanan nito ngayon na minsan nang nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Moral ko ngayon, ang baba talaga, parang nakakawalang kumpiyansa ba.